Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po'y nakatunghay sa ating serye ng Standing Firm, Developing Spiritual Immunity. So for 4 weeks ay ating pong tatalakayin ang sharing ito at tayo po ay pang-tatlo na po dito pong episode sa ating sharing Standing Firm kung paano tayo tatayo sa panahon ng krisis, lalong-lalo na sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy po natin ay ating i-recite ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, at ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang hinanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kapuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang mga pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po ay dadako sa ating paksa ngayong umaga, ngayong gabi, Standing Firm, Developing Our Spiritual Immunity from Sin, Lies, Temptation, and Worldly Influence. At ang paksa po natin ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verse 2. At sisimulan po natin sa verse 1 hanggang 2. Ano po? Okay? Ang paksa po na yan ay pinamagatan po nating immune against compromise. So, noong nakaraang linggo po ay tinalakay natin yung immune uh, against fear o laban sa takot. Ano po? At ngayon naman ay against compromise. Okay? So, kung kayo po ay may mga Biblia ay maaari po niyong samahan ako sa pagbasa sa Romans chapter 2, chapter 12, verse 2. Okay? Ano pong sabi diyan? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So tayo po'y dumulog sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na samahan po tayo sa gabing ito ng ating pagsamba sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Alright? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Aming dalangin ang iyong presensya, ang kapuspusan ng iyong banal na spirito. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang iyong pong patnubay, ang iyong gabay, biyaya, at sa gayon ay maunawaan namin, Panginoon, ang iyong pong mensahe sa buhay ng bawat isa. Hiling ko po, Panginoon, ang iyong pong pagkilos sa aming mga puso't isipan na kami, O Diyos, ay hindi makiayon sa takbo ng salibutang ito. Dinadalangin po namin ang aming mga kapatid na nakatunghay sa gabing ito, nawa po ikaw magpapala at ikaw po, O Diyos,
ang gagabay. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Alright? So ito pong liham na to ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. This is an advanced letter. Di pa po siya nakakarating doon. At ito po ay paunang liham niya sa kanyang pagdating. At isa po sa nais na ibigay niya sa mga taga-Roma na mananampalataya ay ang tinatawag nating encouragement o pagpapayo na ang mga mananampalataya ay hindi dapat makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa panahon po ng krisis, hindi lamang po ekonomiya ang nasusubok, kundi pati ang ating pananampalataya at karakter. Kapag tumataas ang presyo ng bilihin, may mga taong nandaraya. Kapag nawawalan ng trabaho, may pumapasok sa iligal na gawain. Kapag naghahangad ng posisyon, may nanunuhol. Kapag naghahanap ng mabilis na yaman, may nagsisinungaling at nang-aabuso. Ang pinakamalaking panganib ay hindi lamang po ang kahirapan, kundi ang pagkawala ng ating integridad. Ang kompromiso po ay parang maliit na butas sa bangka. Maaring hindi ito agad mapansin, ngunit kapag pinabayaan, lulubog ang buong sasakyan. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na magkaroon ng spiritual immunity. Isang pusong hindi madaling mahawa ng kasalanan at ng sistema ng mundong ito. Mga kaibigan at mga kapatid, itong talata, balikan po natin. Ang sinasabi ni Pablo ay huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Atin pong suriin ang talatang ito at tatlong susuri ang ating pong gagawin. At ito po yung may sagot base sa talatang ito. Ang unang tanong natin ay bakit hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na ialay ang kanilang sarili bilang handog na buhay sa Diyos? So yan po ay kaugnay dun sa unang talata. Okay? Doon sa verse 1, di lang po nating nabasa. Yung paghahandog ng buhay o itatawag nating sakripisyo. Hinihikayat po ni Pablo ang mga mananampalataya na ialay ang kanilang sarili bilang handog na buhay bilang tugon sa masaganang habag ng Diyos. Hindi po ito paraan upang makamit ang kaligtasan, kundi isang pagpapahayag ng pasasalamat sa biyaya at awa ng Diyos na tinanggap na nila sa pamamagitan ni Kristo. Mga kapatid, ang handog sa lumang tipan ay iniaalay sa altar at ganap na nakalaan sa Diyos. Sa bagong tipan, ang buhay ng mananampalataya mismo ang nagiging handog. Ang kanyang isip, ang kanyang puso, ang kanyang katawan, ang kanyang oras, ang kanyang talento at mga ari-arian ay ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. Nagdapat po tayo ng practical application dito sa tanong na ito para meron na po kayong take home. Ang tunay na pagsamba po ay hindi lamang sa pag-awit tuwing linggo, kundi ang pamumuhay na may kabanalan, katapatan at pagsunod sa Diyos araw-araw. Ikalawa, ano daw po ang ibig sabihin ng huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito?
Paano 'to maisasabuhay sa kasalukuyang panahon? Ang salita pong makiayon ay nangangahulugang pag-angkop ng sariling pamumuhay ayon sa pamantayan ng mundong salungat sa kalooban ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nito na ihiwalay ang sarili sa lipunan, kundi huwag tanggapin ang maling pagpapahalaga at gawain nito. Sa kasalukuyang panahon, ang pakikiayon po ay maaaring makita sa pagtanggap sa katiwalian bilang normal, katulad na nangyayari sa Pilipinas. Pagsisinungaling para sa pansariling kapakinabangan, pandaraya sa negosyo o pag-aaral, imoralidad na ipinapakita bilang karaniwang pamumuhay, at kasakiman na inuunang sarili kaysa kapwa. Ito po ay lantad sa panahon natin ngayon. Okay? At marami pong talagang umaayon sa takbo ng mundo, ano po? Lalong-lalo na 'pag pera na ang pinag-uusapan. Mga kapatid, ang Kristiyano ay dapat maging ilaw at asin ng mundo, nananatiling tapat sa katotohanan kahit taliwas ito sa opinyon ng karamihan. Ito po ngayon ang isang malaking problema natin dahil tayo po ay mayroong isang kapatid diyan sa Senado na inaakusahan na tumanggap ng kickback, pero kanya namang idini-deny. Kung tayo po yung mga asin at ilaw, ay dapat tayo nagliliwanag. Pero kung ganito ang kalalagayan ng isang Kristiyano na inaakusahan, napupulaan, ang kanyang ilaw ay aandap-andap. Katlo, paano po nagkakaroon ng pagbabago ang pag-iisip? At bakit ito mahalaga upang malaman ang kalooban ng Diyos? Ang pagbabago po ng pag-iisip o tinatawag natin sa wikang Ingles na renewal of mind ay isa pong patuloy na gawain ng banal na espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Binabago nito ang paraan ng ating pag-iisip, pagpapasya, at pamumuhay upang maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, kapag ang isip ay nababago, tingnan niyo po ito, ang makumundong pananaw ay napapalitan ng pananaw ng Diyos. Ang pansariling kagustuhan ay napapalitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At ang pansamantalang pakinabang ay napapalitan ng walang hanggang mga pagpapahalaga. Dahil dito ay nagiging malinaw sa mananampalataya kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos sa bawat sitwasyon ng buhay. Amen po. Ito po yung practical application natin dito. Ang araw-araw na pagbabasa po ng Biblia, pananalangin, pakikisama sa mga kapwa mananampalataya, at pagsasabuhay ng katotohanan ang nagpapatibay ng espiritual na pag-iisip at nagbibigay ng kakayahang tumayo laban sa kompromiso sa gitna ng krisis. Mga kapatid, yung ating binanggit kanina na huwag makiayon at ating pong naiugnay sa panahon natin ngayon, meron tayong mga Kristiyano, no, na nagtatrabaho sa gobyerno o public servant. At ang isa pa nga diyan ay pastor, yung isa ay anak ng ebanghelista. So dito natin makikita ngayon kung tunay nga na ang mga taong ito na nananampalataya at tagasunod ni Kristo ay nagsasabi ng totoo. Dahil kung merong nag-aakusa sa iyo at pinipilit mong i-deny at meron namang mga testigo, ikaw ay isang malaking sinungaling. At balang araw ay ilalantad ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, no, okay nga po yung naglilingkod tayo sa Panginoon eh.
Pero yung mga kasama nitong mga 'to, karamihan ay yung mga hindi mananampalataya. So ang takbo ng kanilang pag-iisip ay taliwas sa pag-iisip ni Kristo. Kung kaya nga't natatanggap nila yung mga suhol, dahil kumbaga iisa na sila dahil sa kanilang mga kasama. Malinaw po ang sinasabi sa atin ng Biblia na hindi tayo nakikisama o nakikisama. Puwede tayong makisama pero hindi tayo nakikisama. Ang masiste ay nakisama. Ito pong mga, tinaguriang mga kilalang mga mananampalataya. Isa'y pastor pa naman, pero siya'y inaakusahan at, patuloy pa rin ang pagdi-deny. Mga kapatid, tandaan natin ito, walang puwedeng itago sa harap ng Diyos. Lahat ng itinatago mo sa dilim, ilalantad niya sa liwanag. At sa aking nakikita ngayon, ito na yung paraan ng paglalantad na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga kasalanang ginagawa. Dahil sila ay nakiayon na sa takbo ng sanlibutan. Alright? So yan po yung ating analysis ngayon. Okay, balik po tayo sa ating paksa. Ano po? Immune against compromise. Meron tayong espiritual na panlaban sa pakikipagkompromiso. Okay? Kasi madali pong makompromiso ang isang Kristiyano kapag nariyan na eh. Sabi nga natin, ang kahoy, kahit ibabad mo ng 1,000 taon sa tubig, pag napatapat sa apoy, magliliyab din yan. Hindi siya tatagat dyan. Amen po. Nakikita niyo po. Kaya ang mga sikreto sa tayo ay hindi o tayo magkaroon ng immune sa compromise ay ilalahad po natin ngayong gabi para magkaroon kayo ng pamantayan kung paano hindi tayo magko-compromise kahit pa yan ay ikamatay pa dahil ang pangalan ng Panginoon ang nakasalalay diyan. Okay? Ngayon, ang tanong natin, ano ang dapat mong maunawaan? Okay? Are you ready? Handa na po ba kayo? Okay, fasten your seatbelt. Number 1, ang pressure ay naglalantad ng tunay na pagkatao. Naintindihan niyo po ito, yung pressure? Kapag nahihirapan ka, pag kumbaga napupuwersa ka, lumalantad ngayon ang tunay mong pagkatao. Alright? At dito makikita natin si Daniel sa chapter 1 verse 8. Sabi doon, ngunit ipinasya ni Daniel sa kanyang puso na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili. Hindi nagsimula ang katapatan ni Daniel sa palasyo ng Babylonia. Matagal na itong naitanim sa kanyang puso. Nang dumating ang tukso at pressure, lumaban ang tunay niyang pagkatao. Ang karakter ay hindi nabubuo sa panahon ng pagsubok. Ito ay nahahayag sa panahon ng pagsubok. Okay? Iba po yung nabubuo at yung nahahayag. Ano po? Kaiba po yan. At dito ay binabanggit natin, ang karakter po natin ay nahahayag kapag mayroong na mga pagsubok. Maraming uri ng pressure. Pressure ng kahirapan. Kapag hirap ka na, ang tendency mo niyan, dahil sa hirap, pwede kang magnakaw, mang-hold up. Right? Pressure ng pamilya. Pagka ang pamilya mo ay nasa alanganin, anong pwede mong gawin? Pressure ng trabaho. Pressure ng mga kaibigan. Pressure ng lipunan. So iba-iba pong pressure ang ating binabanggit dito.
At dito nasusubok ang iyong pagkatao. Maraming nagsasabi na wala namang nakakaalam o makakaalam. Ganito naman ang ginagawa ng lahat. Kailangan lang para mabuhay. 'Di ba sa kasalukuyan nangyayari ito. Kaya napakarami pong nasangkot diyan sa nakawan, sa Senado, Kongreso, sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Eh, yung sabi pa nga ng isang congresswoman, hindi naman niya hiningi yan, ibinigay sa kanya, 'di ba? So yan po ay malaking malaking temptation yan, na kahit ayaw mo pero nandiyan na, ay most likely tanggapin mo na yan kasi pera na yan, eh. Pero hindi tayo mai-immune sa mga tukso, kasalanan at impluwensya ng mundo kung sa sarili pa lang natin ay sinabi natin na hindi ko dudungisan ang aking sarili katulad ng ginawa ni Daniel. Okay? So ngayon, ano po yung ating practical application na ito? Kasi lahat po tayo dumadanas ng pressure. Okay? Iba, pressure sa pera, pressure sa utang, pressure sa pamilya, iba-iba pong pressure. So ano ang gagawin natin ngayon? Okay? So kung darating man yan, huwag gumamit ng pandaraya upang mapadali ang buhay. Kasi yung mga gumagawa nito, sa halip na mapadali, ay napadali yung kanilang pagkamatay. Napadali yung kanilang pagkapahamak. Okay? Maging tapat sa negosyo. Hindi mo kinakailangan mandaya para kumita. Maging tapat sa simbahan kung nasaan ka. Alright? Hindi yung patalon-talon kung saan-saan. At ganoon din sa pamilya. Turuan ang mga anak na mas mahalaga ang magandang pangalan kaysa malaking pera. So yan po mga practical application yan na hindi ka magko-compromise. Pero tatandaan mo ito, ang immunity sa compromise nagsisimula sa sarili. Meron pong isang empleyado na pinapirma sa isang dokumentong may maling halaga upang makakuha ng mas malaking pondo. Sabi ng kanyang kasama, pirmahan mo na. Lahat naman tayo ay makikinabang. Tumanggi siya, hindi siya na-promote. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan, nabunyag ang anomalya at maraming nasuspindi. Ang kanyang pangalan lamang ang nanatiling malinis. Mga kapatid, ang istoryang ito ay nangyayari sa panahon natin ngayon. Malamang maraming sasabi talaga. Kaya, mahalagang aral dito na makita natin, mas mabuti ang malinis na konsensya kaysa malaking kita na may kasamang kahihiyan. Tandaan niyo po yan. Mas mabuti ang mabuting pangalan. Minsan ka lang mabubuhay sa mundong ito, pero kung puro kasamaan pa ang ginawa mo sa buhay mo, mapapahamak ka. Okay? Number 1 po yan. Ikalawa, ang kabanalan po ang spiritual na panlaban sa kasalanan. Okay? Pag sinabi nating ah, spiritual na panlaban, ito na yung tinatawag nating immunity mo sa compromise o mai-immune ka. Hindi ka magko-compromise. Sinabi ni Pedro yan eh. Sabi ni Pedro, magpakabanal kayo. Bakit? Sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Okay? Si Pedro po ang nagsasabi niya yung magpabanal kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay banal. Alright? So, ano po yung binabanggit nitong talatang to? Magpakabanal kayo. Kung ang katawan ay nangangailangan ng malakas na immune system upang labanan ng virus, ang kaluluwa naman ay nangangailangan ng kabanalan upang labanan ang kasalanan. Nakita niyo po yung comparison?
Eh, para ma-immune tayo sa sakit, kaya nga may binabaksinan yan, eh, o kaya kumakain ng mga masusustansyang pagkain para hindi siya magkasakit. Sa ating kaluluwa gano'n din naman, kabanalan ang kailangan. Hindi po ito nagsisimula ang pagbagsak sa malaking kasalanan, ano po? Nagsisimula ito sa maliliit na kompromiso. Hindi po biglaan, konti-konti lang. Para nga pong ano yan, eh, rush yan, eh, pagkalawang. Unti-unti kang nilalamon. Okay? Kaya 'pag nagsimula ka sa mali, nasasanay kang gumawa ng mali. At sa kalautan, sabi nga natin, kapag nagnakaw ka ng piso, ay nagiging ₱2 yan. Sa tinagal-tagal ng panahon, maabot na ng 1,000,000. At ganun po rin yung ating mga kababayan na nasanay sa pagnanakaw. Meron na pong historyang mga yan. Eh, mas lalo pa ngayon, mas matitindi. Right? Naintindihan niyo po mga kapatid? So, ah, sabi nga natin, hindi nagsisimula sa malaki kundi sa maliit. Isang maliit na kasinungalingan, isang maliit, isang lihim na kasalanan, tinatago, isang maling relasyon, isang mapanirang panunood, o isang hindi malinis na usapan, unti-unti nitong pinapahina ang ating spiritual na buhay. So, paanong mananatili tayong banal? 'Pag sinabi nating banal, yung ano ka, yung sanctified ka, protected ka ng presensya ng Diyos. So, magbasa ng salita ng Diyos, nabanggit na natin kanina ito araw-araw. Ito yung pinaka-key, eh. Mababantayan ka nito. Mag-ingat sa pinapanood at pinapakinggan. So, kahit pinapanood po natin sa social media, sa YouTube, sa sine, ay nariyan po ang iba't ibang uri ng mga panuri na puwedeng, bumaluktot sa iyong kaisipan. Okay? Lalo na din sa ating napapakinggan. Magkaroon ng pananagutan sa mga kapatid sa pananampalataya. Manalangin bago gumawa ng mahalagang desisyon. So yan po yung paraan na tayo ay mamuhay sa kabanalan. Okay? So nung pong panahon ng pandemya, kung naaalala nyo, natuto tayong magsuot ng face mask. Iba nga, face shield pa. Paghugas ng kamay at umiwas sa infection. Hindi natin nakikita ang virus, ngunit naniniwala tayong maaari itong makahawa. Ganito rin ang kasalanan. Hindi agad nakikita ang epekto nito. Ngunit kapag pinabayaan, sisirain nito ang pamilya, ang ministeryo, at relasyon sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung titingnan natin ito, ano po? Right? Ayan po aking nabanggit kanina na application natin. Okay? Ang kabanalan ng ating spiritual na protection. Kaya kung namumuhay tayo sa kabanalan, meron tayong proteksyon sa namang uri ng pagpasok ng temptation o kasalanan, compromise. Kasi kapag yung kasalanan nga po na banggit natin kanina, paunti-unti lamang po yan. Konting kasinungalingan, konting pagnanakaw, konting ah, pag-asang-ayon sa hindi tama. At yan po ang nangyayari. Kaya yung mga sangkot po sa nakawan sa ating gobyerno, ganun din po yan. Eh ngayon, inilalantad na ng Diyos yan. Kaya kahit na anong itago mo dyan, hindi ka makakatago eh. Alright? Lalong-lalo na yung ating dalawang kapatid na nandiyan sa gobyerno, no? Na mga nagdi-deny na hindi daw sila tumanggap. Pero may nag-deliver sa kanila. Alright?
So, ikatlo, pinararangalan ng Diyos ang mga naninindigan. Ito po yung kaibahan, ano po? Yung kanina natin nabanggit na point 1, ang pressure ang naglalantad ng tunay na pagkatao. Dito mape-pressure ka. Makikita diyan ang tunay mong pagkatao. Yung ikalawa natin na nabanggit, ang kabanalan ng espirituwal na panlaban sa kasalanan. Kung namumuhay ka sa kabanalan, meron kang proteksyon. At ikatlo, ito na nga, nabanggit natin ngayon, pinararangalan ng Diyos ang mga naninindigan. Okay? Sa Daniel chapter 3 verse 16 to 18, 24 to 25. Hindi na po nating babasahin yan. Ito po yung kwento ng tatlong magkakaibigan. Tumanggi sina Shadrach, Meshach at Abednego na sambahin ang rebulto ni Haring Nebukadnezar. Alam nila maaari silang mamatay. Kasi sabi ng hari, pag hindi kayo lumuhod, itatapon kayo sa hurno at pinainit pa ng 7 times yun. Pero sabi nila, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos. Yan po yung tinatawag nating paninindigan na hindi po nagko-compromise. Sa atin po, madaling mag-compromise ang mga Kristiyano, no? O ilan sa atin, no? Pagka tayo nasubok ang ating mga desisyon sa buhay, ang pagsamba natin nasusubok din. Linggo, siyempre, ang katuwiran mo ay umulan. Siyempre, hindi ka nasisimba kasi umulan. O kaya naman, wala kang pera kasi wala kang pamasahe. Wala kang pang-offering. Right? Maraming pressure sa atin. Pero ang isang taong may paninindigan, hindi mo pwedeng baluktutin yung kanyang paniniwala kasi tama yung kanyang pinaniniwalaan. Katulad nito, mababasa natin yan. So, hindi sila sumunod kay Nebukadnezar, itinapon sila doon sa hurno. At nakita ngayon ni Nebukadnezar na 4 yung nasa loob ng hurno na para bang, sabi niyo, anak ng Diyos. Imagine mo, no? Hindi nasusunog yung 3, himala po yan. Ganoon mag-protect ang Diyos kapag ikaw ay may paninindigan sa tama. Kaya kung tama ang pinaninindigan mo, hindi ka mapapahamak kasi tama yun eh. Dahil ang Diyos hindi niya ipagkakanulo ang naninindigan sa tama niyang mga salita. Amen. Okay? So dito makikita natin ano po. In, sabi dito sa talata natin na nabanggit, kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos. Hindi sila nanindigan dahil sigurado silang maliligtas. Nanindigan sila dahil alam nilang ang Diyos ang dapat paglingkuran. Right? Kaya nga, nababanggit ko sa inyo, ano po, nasusubok ang ating pananampalataya kapag may pressure. Yun nga lang pong umambon umulan hindi na tayo magsisimba. Right? Meron lang tayong schedule na birthday na pupuntahan, nagbago na ang lahat. Pero kung alam mo ang linggo ay para sa Diyos, ibibigay mo sa Diyos siya. Naintindihan niyo po? Okay? At dito makikita natin nang sila ihagis na sa nag-aapoy na pugon, ano? Hindi sila iniwan ng Diyos. Sabi doon ay may ika-4 na kasama nila sa apoy. Kapag nanatili tayong hindi tapat, maaaring hindi alisin ng Diyos ang apoy. Ngunit sasamahan niya tayo sa gitna nito. Imagine mo, no? Sa gitna ng problema, sasamahan ka niya. Kaya hindi mo pwedeng dayain o baluktutin ang lahat. Kahit pa sa utang yan. Naintindihan niyo po? Dahil kahit sa gitna ng mga kahirapan, hindi ka pababayaan ng Diyos kapag nagtatapat ka. Alright? Amen po. So ngayon, ito po yung practical application natin. Manatili tayong tapat kahit walang nakakakita.
Alright? Piliin ang katapatan kaysa pansamantalang pakinabang. Makikita natin ngayon na magre-release nga tayo ng ating mga allowances. Yung iba'y dali-dali na nagbigay ng kanilang mga, I don't know, no? Pero dito nasusubok ang ating katapatan kung tayo sa Diyos nagtitiwala. Huwag tayo dun sa pansamantalang pakinabang lang na umasa. Magkaroon tayo ng katapatan. At ikatlo, sumunod sa Diyos kahit may kapalit na pagkalugi o pag-uusig. Kasi tama yung ginagawa mo eh. Alright? So mga kapatid, ito po ang maganda rito na isang naging punto ng ating anniversary, yung paglilingkod na may integridad. Sa atin, ang integridad ay isang kayamanang hindi kayang bilhin ng salapi. Hindi po nabibili yan. Yan ay idinidevelop. At yan ay hindi po isang araw lang. Lifetime po ang development niya. At dito na didevelop ang iyong pagtitiwala sa Diyos, ang iyong pagsunod, at yung pag-iingat sa iyong sarili. Katulad ni Daniel, na Shadrach, Meshach at Abednego. Alright? So, nakita na po natin ating mga practical application dyan. Ano po? At napakalinaw na ang sinasaad nito sa atin. Okay, now, balikan ko po kayo dun sa ating pong talata na ah, tinatalakay po natin. Malapit na po tayo matapos sa conclusion po natin itong ating paksa. Ano po? Okay? May isa pong opisyal na inalok ng malaking halaga kapalit ng pag-aproba ng isang illegal na proyekto. Tinanggihan niya ang alok. Maraming nagsabing sayang ang pagkakataon. Ngunit nakatulog siya ng payapa gabi-gabi. Ang perang galing sa katiwalian ay maaaring patayo ng bahay. Ngunit hindi nito mabibili ang kapayapaan ng konsensya. Ang integridad po ay isang kayamanang hindi kayang bilhin ng salapi. Katulad ng nabanggit natin kanina. Ewan ko lang kung yung mga congressman natin at mga senador na tumanggap ng maleta ay nakakatulog ng mahimbing. Pero ang totoo, kinukonsensya na po ang kanilang mga budhi. Dahil alam nila na mali. Ang konsensya mo ang yayanig sa iyo. Kaya ang mga yan, pwede mong itago sa tao, magsinungaling ka, pero sa Diyos hindi mo pwedeng pasinungalingan yan. Ang Diyos ang naglalantad yan. Alright? So ang conclusion po natin dito sa ating mensahe ngayong gabi ay ang tunay na krisis ng Pilipinas ay hindi lamang mataas na presyo ng bilihin, utang o kakulungan sa trabaho. Alam niyo po ba kung anong tunay nating krisis? Ang pinakamalalim na krisis ay ang krisis ng karakter at moralidad. Wala na pong karakter ang mga namumuno natin at wala na ring moralidad. Kaya nagagawa nila ang malagim na mga pagnanakaw na yan sa ating pamahalaan. Bibihira ka na makakakita ng mga taong may integridad, may karakter. Alright? Na halos lahat ay hawa-hawa na. Pero meron pa rin itinaraan Diyos ng mga may karakter at moralidad. Tandaan natin, kapag ang bayan ay nawawala ng integridad, nawawala rin ng tiwala, katarungan at pagkakaisa. At ito ang nangyayari sa bansang Pilipinas ngayon. Dahil sa kawalan ng integridad,
ng mga namumuno. Kung ang mga nasa pamunuan, mula sa presidente hanggang sa barangay tanod, ay walang integridad, halos parang virus yan, hawa-hawa eh. Ginagawa naman ng iba lahat yan, di gawin na din natin. Pero ang tunay po na immune sa compromise ay yung merong karakter. Ang kanilang tunay na pagkatao ay lumalabas kapag ito'y nasusubok ng mga pangyayari. Okay? Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay naghahanap pa rin ng mga taong katulad ni Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. Mga taong nanatiling tapat kahit sila lamang ang naninindigan. Hindi po popular ang ganitong uri ng paninindigan sa iba. Pero sa harapan ng Diyos, sikat na sikat po yan. Pero sa mga tao, hindi po. At sino ngayon ang lalantad sa huli at mananatili na matibay? Right? Walang iba kundi yung mga taong merong integridad. Ito po yung hamon natin sa linggong ito. Ano po? Sa bawat umaga, gawin nating panalangin ang mga salitang ito. Panginoon, sa mundong puno ng kompromiso, tulungan mo akong manatiling tapat. Sa gitna ng tukso, bigyan mo ako ng lakas upang piliin ang kabanalan kaysa pakinabang, katotohanan kaysa kasinungalingan, at ang iyong kalooban kaysa kagustuhan ng sanlibutan. Gawin mo akong ilaw at asin sa aking pamilya, simbahan at bayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yan po magiging ating panalangin sa umaga, ano po, na hinihiling natin sa Diyos na huwag tayong mag-compromise o makiayon sa takbo ng mundo. Ang takbo ng mundo kasi pasama ng pasama. Pero makikita mo lamang ang kalooban ng Diyos doon sa verse 1 ng Romans chapter 12. Right? Kapag ikaw ay inihahandog mo yung buhay mo, at doon napapatunayan mo kung anong kalooban ng Diyos, kung anong tama sa mali. Kaya nga mga kapatid, mas mainam pa rin talaga na mamuhay tayo ng merong integridad. At yung ating immunity sa compromise, mangyayari lamang yan kapag yung mga practical na aral na ating mga nabanggit ay ating ipinamumuhay. Basic lang naman eh. Yung pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagsamba, sunod, yun na, basic na ating gagawin. At nabubuo ang ating karakter. At sinusubok ang karakter na yan. Hindi lamang sa isang araw, halos araw-araw. Ang iyong katapatan ay mas lalong sinusubok. Ngayon, kung tayo asin at ilaw, kahit saan tayo pumunta, magliliwanag tayo. At tayo magpipreserve ng isang community. Kasi kapag wala ng asin, nabubulok ang pagkain. Kapag wala ng ilaw, madilim ang lugar. Kung ikaw ay inaakala mong asin at ilaw, ikaw ang nagpipreserve sa iyong pamilya. Ikaw ang nagpipreserve sa iyong community, sa iyong bansa. Kaya mga kapatid, mapalad tayo kung tayo ay nananatiling nagtatapat sa ating Panginoon. Sana ay napagpala po tayo ng mensaheng ito at pwede po kayong magbigay ng inyong mga kaloob ayon sa tinakda ng inyong mga puso. Nakakare po yan sa ating kapatid na Merlinda. Okay, tayo po yung manalangin. At on this coming Sunday, third Sunday, ano po, ay meron tayong communion, fellowship, and then releasing po ng allowances ng ating mga estudyante. Pag hindi po dumating yung mga estudyante natin, maliban na lamang malalayo kayo, granted po na talaga hindi kayo makakarating. Pero sa isang beses po, at least dapat makarating kayo.
'Pag hindi po kayo nakarating diyan, alam na po ninyo ang ating patakaran, ano po, okey? Gusto natin kayo ay tulungan, pero tulungan ninyo ang sarili ninyo. Alright, na kayo po ay makadalo on this coming Sunday. Otherwise, ida-drop po natin yung mga scholar na 'yan kasi wala naman palang silbi ang mga ginagawa natin para sa kanila. Okey, tayo po'y manalangin. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin nawa po ay, hindi kami mag-compromise dahil kami ay merong immunity dahil sa ang salita mo'y binabasa namin, kami nananalangin, sumasamba at patuloy, O Diyos, na sumusunod sa iyo. Tulungan mo po ang aming mga kapatid at pagpalain mo po ang mga magkakaloob ngayong gabi at ikaw po, O Diyos, ang maitaas. Idinadalangin po namin ang lahat ng ito, Panginoon, na ikaw po magpapala at sa mga pangangailangan ng aming mga kapatid, ikaw po ang magpo-provide. Salamat po sa gabing ito. Ihanda mo kami sa kinabukasan. In Jesus' name we thank you and pray. Amen and amen. Okay? Sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Okay? God bless you and see you on next Sunday.